Kumusta mga kasaliksik? Sa harap ng lumalalang tensyon sa rehiyong Indo-Pasipiko, higit na pinagtitibay ng Estados Unidos, Hapon at Pilipinas ang kanilang ugnayang pangseguridad at kooperasyon upang mapanatili ang kaayusan sa mga katubigan ng Asya. Ang tatlong bansa ay nagkasundo na palalimin ang kanilang samahan bilang tugon sa mga banta sa seguridad, lalo na sa patuloy na pag-aangkin ng China sa ilang bahagi ng South China Sea. Ang kasunduan ng trilateral na alyansa ay hindi lamang isang hakbang upang ipagtanggol ang kani-kanilang soberanya, kundi pati na rin upang tiyakin ang kalayaan ng paglalayag at pagpapanatili ng pandaigdigang batas sa rehiyon. Bilang bahagi ng pagsisikap na ito, isinagawa ng Estados Unidos, Hapon at Pilipinas ang kanilang kauna-unahang trilateral na pagpupulong noong Abril 24 upang mapagtibay ang kanilang sama-samang paninindigan sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Indo-Pasipiko. Sa nasabing pagpupulong, ipinahayag ng tatlong bansa ang kanilang matibay na pagsuporta sa pandaigdigang batas, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na siyang batayan ng mga usaping pangkaragatan. Layunin din ng alyansa na pigilan ang unilateral na mga hakbang na maaaring magbago sa kasalukuyang status quo sa mga pinag-aagawang teritoryo. Malinaw na inihayag ng kanilang mga lider na anumang pagtatangkang labagin ang mga umiiral na pandaigdigang kasunduan ay kanilang tututulan. Isa rin sa mga mahahalagang tinalakay sa pagpupulong ang kahalagahan ng patuloy na koordinasyon ng tatlong bansa upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos na ang trilateral na ugnayan ay isang mahalagang pundasyon ng regional security architecture sa Asia-Pasipiko. Ayon sa kanya, ang matibay na relasyon ng Washington sa Tokyo at Maynila ay kailangang mapanatili at higit pang palakasin upang patuloy na suportahan ang kalayaang pang-ekonomiya at seguridad ng rehiyon. Nagpahayag din siya ng optimismo na anuman ang magiging resulta ng susunod na halalan sa Estados Unidos, ang kasalukuyang administrasyon o ang susunod na liderato ay magpapatuloy sa kanilang pakikipag-alyansa sa Hapon at Pilipinas. Ito ay isang mahalagang pahayag na nagbibigay ng katiyakan sa dalawang bansa na ang tulong ng Estados Unidos ay hindi maglalaho sa gitna ng mga pagbabago sa politika. Bukod sa mga pahayag ng suporta, ipinakita rin ng tatlong bansa ang kanilang kahandaan sa pamamagitan ng mga pagsasanay militar at pagpapalakas ng defense agreements. Sa nakalipas na mga buwan, pinalakas ng Estados Unidos at Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, kung saan nagtalaga ang Washington ng karagdagang military sites sa Pilipinas upang mas epektibong masuportahan ang depensa nito laban sa anumang banta. Samantala, pinalalim din ng Hapon at Pilipinas ang kanilang defense cooperation kung saan nagkaroon ng kasunduan para sa pagpapadala ng Japanese military personnel sa bansa upang magsagawa ng training at interoperability exercises kasama ang Armed Forces of the Philippines. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng mas matibay na pagtutulungan upang palakasin ang depensa ng Pilipinas laban sa anumang panghihimasok o agresibong kilos mula sa ibang bansa. Sa kabila ng lumalakas na ugnayan ng tatlong bansa, patuloy din ang kanilang diplomatikong hakbang upang iwasan ang anumang hindi kinakailangang alitan sa rehiyon. Malinaw nilang ipinahayag na ang kanilang alyansa ay hindi upang lumikha ng hidwaan, kundi upang tiyakin na ang pandaigdigang batas ay sinusunod at ang rehiyon ay nananatiling malaya mula sa anumang uri ng pang-aapi o pwersahang pag-angkin ng teritoryo. Sa ganitong konteksto, hindi lamang isang pananggalang sa seguridad ang trilateral na alyansa ng Estados Unidos, Hapon at Pilipinas, kundi isang mahalagang instrumento upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pasipiko. Habang patuloy na nagbabago ang geopolitical landscape sa Asia, ang mas pinatibay na kooperasyon sa pagitan ng tatlong bansang ito ay nagiging isang mahalagang haligi ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang kanilang paninindigan laban sa unilateral na mga hakbang, pati na rin ang kanilang patuloy na pagsuporta sa pandaigdigang batas ay nagpapakita ng isang sama-samang determinasyon upang harapin ang anumang banta na maaaring lumitaw sa hinaharap. Ang pagpapatuloy ng mga trilateral na pagpupulong, military exercises at defense agreements ay hindi lamang nagpapatibay ng kanilang ugnayan,
kundi nagsisilbing mensahe sa buong mundo na ang kapayapaan sa Indo-Pasipiko ay isang responsibilidad na kanilang buong pusong tinatanggap. Patuloy na pinapalakas ng Hapon at Pilipinas ang kanilang ugnayang diplomatiko at pang-ekonomiya sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatiba na naglalayong palalimin ang kooperasyon sa larangan ng infrastruktura, agrikultura, edukasyon at kultura. Isang mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng relasyong ito ang ginawang pagbisita ni Japanese Ambassador Endo Kasuya sa Davao City, kung saan kanyang ipinakita ang matibay na suporta ng Hapon sa kaunlaran ng Mindanao at ang patuloy na pagpapalakas ng bilateral ties sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kanyang pagbisita, nagpasalamat si Ambassador Endo sa pamahalaang lungsod ng Davao sa matagal ng suporta nito sa komunidad ng mga Hapon na naninirahan sa lungsod. Ang Davao City ay may matagal ng kasaysayan ng pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Hapon, kung saan maraming Japanese nationals ang nanirahan at nagtayo ng negosyo bago pa man ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil dito, binigyang diin ng embahador ang hangarin ng Hapon na ipagpatuloy at higit pang palakasin ang kanilang kontribusyon sa pagpapaunlad ng lungsod at ng buong Mindanao. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagbisita ni Ambassador Endo ay ang pagsuri sa mga proyektong sinusuportahan ng Hapon sa Davao. Kasama sa kanyang itinerary ang pagbisita sa Mindanao Kokusai Daigaku, isang institusyong pang-edukasyon na naglalayong mapanatili ang malalim na koneksyon ng kulturang Hapon at Pilipino, at ang Davao City Bypass Tunnel, isang proyektong may malaking ambag mula sa bansang Hapon. Ang bypass tunnel na ito ay naglalayong mapabuti ang transportasyon at mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa lungsod na may positibong epekto sa lokal na ekonomiya at komersyo. Malinaw na ipinapakita ng mga ganitong proyekto ang matibay na pangakong pang-ekonomiya ng Hapon sa Pilipinas, partikular na sa Mindanao. Bukod sa mga infrastruktura at edukasyon, tinalakay rin ni Ambassador Endo at ni Mayor Sebastian Duterte ang mga posibleng oportunidad para sa mas malalim na kooperasyon sa larangan ng agrikultura at edukasyon. Dahil sa mayamang likas na yaman ng Mindanao, partikular sa sektor ng agrikultura, tinitingnan ng parehong panig ang posibilidad ng mas maraming agricultural investments at teknolohikal na suporta mula sa Hapon. Posibleng mapalawak ang ugnayang ito sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga sakahan, pagpapabuti ng food processing industries, at pagpapalakas ng palitan ng agricultural expertise sa pagitan ng dalawang bansa. Higit pa rito, binigyang diin ni Mayor Duterte ang kahalagahan ng disiplina mula sa kulturang Hapon at ang posibilidad ng pagsasama nito sa iba't ibang programa ng Davao City, lalo na sa larangan ng urban planning, waste management, at disaster preparedness. Ang modelo ng Hapon sa larangan ng urban development at disaster resilience ay kinikilala sa buong mundo, kaya't ang pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa bansang ito ay maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng lungsod at sa pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng mga residente nito. Sa kabuuan, ang patuloy na pakikipagtulungan ng Hapon sa Pilipinas, lalo na sa Davao City at Mindanao, ay patunay ng matibay na relasyong diplomatiko at pang-ekonomiya ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga proyektong pang-infrastruktura, agrikultura at edukasyon, kasabay ng pagpapalitan ng kultura at kaalaman. Higit pang pinapalakas ang ugnayan ng Hapon at Pilipinas tungo sa isang mas maunlad at matatag na kinabukasan. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyong Indo-Pasipiko, lalong nagiging malinaw ang papel ng Estados Unidos bilang pangunahing tagapagtanggol ng kaayusan at seguridad sa rehiyon. Sa harap ng patuloy na agresyon ng China sa South China Sea at iba pang teritorial na issue, maraming opisyal at analista ang naniniwala na ang Estados Unidos ang tanging epektibong puwersa upang pigilan ang malawakang dominasyon ng Beijing sa rehiyon. Ang matibay na ugnayan ng Estados Unidos sa Pilipinas at Hapon ay nagsisilbing isang estratehikong panangga laban sa posibleng panghihimasok ng China, kaya't patuloy itong pinagtutuunan ng pansin ng mga kaalyadong bansa. Sa gitna ng pagbabago sa pamumuno sa Estados Unidos, naging isang mahalagang usapin ang pagpapanatili ng presensya ng militar nito sa Asya. Binigyang diin ng mga opisyal ng Hapon ang pangangailangan na hikayatin
ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump na ipagpatuloy ang pangako ng Washington sa rehiyon dahil sa malalaking pagbabago sa patakarang panlabas ng Estados Unidos sa mga nagdaang taon. Nagkaroon ng pangamba ang ilang kaalyado na maaaring humina ang commitment ng bansa sa Indo-Pasipiko. Gayunpaman, ipinapakita ng kasalukuyang kooperasyon ng Estados Unidos, Hapon at Pilipinas na nananatili ang dedikasyon nito sa pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon. Ayon kay Professor Naoko Eto, isang eksperto sa pandaigdigang relasyon, mahalagang manatili ang Estados Unidos sa rehiyon upang mapanatili ang kredibilidad nito bilang pangunahing kaalyado ng mga bansang nasa harap ng banta ng China, kabilang ang Hapon, Pilipinas at Taiwan. Ang pagbagsak ng kumpiyansa ng mga bansang ito sa suporta ng Washington ay maaaring magdulot ng geopolitical instability na maaaring samantalahin ng Beijing upang higit pang palawakin ang impluwensya nito. Dahil dito, mahalaga para sa Estados Unidos na tiyakin sa mga kaalyado nito na hindi nito pababayaan ang rehiyon at patuloy itong magiging isang matibay na kakampi laban sa anumang puwersahang pagbago ng status quo. Bilang tugon sa lumalakas na impluwensya ng China, nagpahayag din ang Ministry of Foreign Affairs ng Hapon ng pangangailangan ng pagkakaroon ng iisang mensahe mula sa Estados Unidos, Hapon at Pilipinas upang maipakita sa China na hindi katanggap-tanggap ang ilang agresibong hakbang nito. Kasama sa mga ito, ang patuloy na pagtatayo ng mga artificial islands sa South China Sea, ang pagpapalakas ng presensya ng Chinese Coast Guard sa pinag-aagawang teritoryo, at ang panggigipit sa mga bansang may lehitimong pag-angkin sa karagatang sakop ng kanilang Exclusive Economic Zone, EEZ. Malinaw na ang isang nagkakaisang posisyon mula sa mga bansang tutol sa unilateral na aksyon ng China ay may malaking papel sa pagpigil sa mas malawak pang destabilization sa rehiyon. Sa kabuuan, ang kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos, Hapon at Pilipinas ay itinuturing na mahalaga upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pasipiko, kung saan patuloy na sinusubukan ng China na palakasin ang kontrol nito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga military agreements, pagpapalakas ng presensya ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa rehiyon at patuloy na pakikilahok sa mga diplomatikong inisyatiba. Ipinapakita ng Washington, Tokyo at Maynila ang kanilang matibay na paninindigan laban sa anumang banta sa kanilang soberanya, habang patuloy ang pagbabago sa pandaigdigang politika. Nananatiling kritikal ang aktibong papel ng Estados Unidos sa pagpigil sa agresyon ng China at sa pagpapanatili ng isang ligtas at matatag na Indo-Pasipiko. Sa patuloy na pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao, ang Hapon ay nananatiling isa sa mga pinakaaktibong internasyonal na taga-suporta ng mga programang pang-imprastruktura at pangkapayapaan sa rehiyon. Sa loob ng maraming taon, naging mahalagang katuwang ang Hapon sa pagtataguyod ng mga proyekto na may layuning hindi lamang mapabuti ang ekonomiya ng Mindanao, kundi pati na rin ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Isa sa mga pangunahing inisyatiba ng Hapon sa Mindanao ay ang patuloy na pagsuporta nito sa proseso ng kapayapaan sa rehiyon. Ang matagal ng sigalot sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga rebelding grupo sa Mindanao ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pag-unlad ng rehiyon. Dahil dito, nakibahagi ang Hapon sa iba't ibang peace-building efforts, kabilang ang pagbibigay ng humanitarian assistance, pagsuporta sa edukasyon, at pagtataguyod ng mga programang pangkabuhayan para sa mga komunidad na apektado ng sigalot. Ang Japan International Cooperation Agency, JICA, ay isa sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno ng Hapon na nangunguna sa mga proyektong ito na may layuning makapagdala ng pangmatagalang pag-unlad at katatagan sa rehiyon. Bilang pagkilala sa malalim na kasaysayan ng mga Hapon sa Mindanao, binisita ni Japanese Ambassador Endo Kasuya ang Japanese Cemetery sa Mintal at ang Imin Philippine-Japan Historical Museum sa Kalinan. Ang mga pukuok na ito ay nagsisilbing paalala ng mahabang kasaysayan ng pamamalagi ng mga Hapon sa Davao na nagsimula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Noong panahong iyon, maraming Hapon ang dumayo sa lungsod upang magtrabaho sa industriya ng abaka,
at kalaunan ay naging bahagi ng komunidad. Ang pagbisita ng embahador sa mga lugar na ito ay simbolo ng patuloy na pagkilala at pagpapahalaga sa pagkakaibigang namamagitan sa dalawang bansa. Sa larangan naman ng infrastruktura, isa sa pinakamalalaking proyekto sa Mindanao na sinusuportahan ng Hapon ay ang Davao City Bypass Construction Project. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapabuti ang transportasyon sa lungsod sa pamamagitan ng pagbawas ng trapiko at pagpapabilis ng biyahe sa pagitan ng mga pangunahing ruta. Ang proyekto ay inaasahang magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpapadali ng paggalaw ng mga kalakal at serbisyo. Maliban dito, itinuturing din ito bilang isang hakbang tungo sa pagpapabuti ng urban development sa Davao City na isa sa mga pangunahing sentro ng kalakalan at ekonomiya sa Mindanao. Sa sektor naman ng edukasyon, ang Mindanao Kokusai Daigaku, MKD, ay isa sa mga institusyong pang-akademya na sumasalamin sa matibay na ugnayan sa pagitan ng Hapon at Pilipinas. Ang pamantasan ay may natatanging programa na nakatuon sa pagpapalalim ng pagpapalitan ng kaalaman at kultura sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral sa Mindanao, ang MKD ay nagsisilbing tulay para sa mga Pilipinong nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral o magtrabaho sa Hapon. Ang suporta ng Hapon sa sektor ng edukasyon ay nagpapakita ng pangmatagalang pangako nito sa pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga Pilipino upang mas mapalawak ang kanilang mga oportunidad sa hinaharap. Bukod sa mga proyektong ito, pinanatili rin ng Davao City ang malalim nitong koneksyon sa Hapon sa pamamagitan ng sister city relationships sa iba't ibang lungsod ng Hapon tulad ng Kitakyushu, Senan at Hamamatsu. Ang mga programang ito ay nagbibigay daan sa pagpapalitan ng kultura, kaalaman at teknolohiya na may layuning mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan ng Pilipinas at Hapon. Sa pamamagitan ng ganitong klaseng kolaborasyon, mas napapalawak ang kooperasyon sa larangan ng negosyo, edukasyon at urban planning na may positibong epekto sa parehong bansa. Sa kabuuan, ang mga proyektong pang-infrastruktura at pangkapayapaan sa Mindanao na sinusuportahan ng Hapon ay patunay ng matibay na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang malalim na pangako ng Hapon sa pagpapaunlad ng rehiyon ay hindi lamang nakatuon sa pang-ekonomiyang aspeto, kundi pati na rin sa pangkulturang at panlipunang aspeto. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, lalong pinapatibay ang koneksyon sa pagitan ng Pilipinas at Hapon, habang isinusulong ang isang mas maunlad at mapayapang Mindanao.